Sa trio tagapayo naman, alamin natin, tama ba yun, Doc Camille? Yung pagka nagbabago yung ugali mo kapag nakainom ka? Okay, yung pong tinatawag na magkaroon ng alcohol myopia, nangyayari yun kung intoxicated ka na. Yung pag umabot ka na sa puntong nalalasing ka na. Meron kasing threshold yan, di ba? Yes. Sabi nga nila, the magic number is 2. Pag dalawang baso, tama na. Tama. Kasi sa pangatlo, lasing ka na. Tama po. So talagang pag alcohol intoxicated na sinasabing ganon, dito pupunta yung sinasabing alcohol myopia. Itong alcohol myopia na to, sinabi po ito ni Steele and Joseph. Sila yung nagsabi nitong theory nito noong 1995 na ang isang tao, pag umabot sa ganitong pagkakataon, talagang ang judgment limited, tapos yung inhibitions nila nawawala. And then it comes to the point na kailangan malaman nila kung ano ba yung dahilan kung bakit ka umiinom. Of course, alam natin, nare-reduce yung stress natin. Pero it doesn't follow na pagkatapos nun, euphoric pa rin. Dahil basically, when you talk of alcohol, it's a depressant. So parang numb ka, mataas yung ano mo, yung wala kang inhibitions, pero kinabukasan, babalik yun. Yun yung nakakatakot doon. Kasi parang ayaw mo nang gumising. Yes. At the same time, lalong wasted, mas marami kang naiisip na problema. So sana, Ate Tata, maisip mo, ano ba talaga yung bakit kailangan 3 times a week? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon na pahalagahan pa yung buhay mo na ang bata mo pa eh. Pagdating sa pagkakataon na magkaroon ka ng sakit sa liver at kung ano pa man, nakakalungkot. Hanap tayo ng trabaho. Tutulungan ka namin. Oo, sa paghahanap ng trabaho. Para ang bata mo pa eh. Sayang naman, di ba? Kung isasayaw mo na lang ang buhay mo hanggang 60 years old ka na. Di ba? So, mapapagod ka nung kasasayaw. Magtrabaho tayo para kumita tayo. Okay. So, personal naman na tanong ito kay attorney, ikaw ba ay meron ka rin bang something pagka ikaw ay nakakainom? Bakit nasama nang tingin mo sa akin? Huwag mo kaya hahabla. Isip niya muna kung baka ihabla ako ni attorney. Alam mo, dapat may statistics on lawyers drinking. O bakit? Kasi iba rin kayo. Kasi lawyers drink talaga eh. Siguro dahil sa stress sa trabaho, dahil sa palagay ko. At saka, kuminsan ginagawang occasion to interact with, sabihin ko, mga fiscals, mga ganyan. So, social interaction, no? Pero, from the point of view of a lawyer, pabayaan nyo na kaming uminom. Kung hindi kami uminom, baka mali ang advice na ibibigay namin sa inyo. Oy, kailangan pala meron tayong census sa lahat ng abogado na umiinom. Teka muna, ito, attorney. Parang malinaw, no? Para sa akin malinaw. Public space yan. You have to respect kung sino man ang naiingayan sa inyo. Tama ba? Tama yan. Okay. That's why dito talaga importante ang proactive na barangay. Kung ganyan na ganyan ang nangyayari. Kasi I'm sure hindi lang kay Tata, no? Meron ring umiinom sa mga barangay. Number 1, dapat gumawa na lang ng within the barangay parang zoning. Dito tayo magiinuman, ha? Kayo. Imbis na Zumba, kung minsan once a week, instead of Zumba, recreational drinking. Kasi kung proactive ang barangay, walang magiging good neighbors kayo. Because sa batas, alcohol is an aggravating circumstance. Pag uminom ka ng alcohol, tapos pumatay ka o nagnakaw ka, yung alcohol na yan, ang penalty mo 1 degree higher. Because you use alcohol to embolden you, para tumapang ka. Ayun. So, ayan, narinig ninyo. Kasi ano na yan, ha? Hustisya na yan. So, maaari siyang magreklamo talaga. Kung umabot ito ng husgado, ano ang kaso niya laban kay Tata? Nuisance. Nuisance. Unjust fixation, naiinis siya. Okay. Violation of her private space. Eh, yung kanya namang pagchichismi sa buhay ng may buhay, meron din bang laban si Tata? Meron din. Pwedeng slander. Oo. Pwedeng bawal bastos lo. Binabastos mo, tinatawag mo ng lesbian. Wala namang problema na sa isang lesbian. Ayan. Okay. Sinabi mo pang ninakaw pa yung boyfriend mo, ganun ba? Ay, teka muna, saan nga ba nagaling yun? Yung may karelasyon daw dati. Ano ba yung kwentong yun? Kalibin.
Ha? Yung dati niya pong kalibing, kaibigan ko po kasi, dati po kasi kaming magkapit-bahay. Tapos, syempre po, kilala po ako, kaibigan ko po yung asawa niya. Minsan po, kainuman ko po. Syempre, napashot ako. Di, syempre, shot. Baka sabihin na mayabang na ako, gano'n. Sumat po ako, ganyan. Tapos nakita po kami neto ni Lisa. Oh, nagalit. Opo, siguro, yun ang kinaano niya. Tapos, naghiwalay kayo, Lisa? Ay, hindi po. Kinausap ko lang po yung asawa niya na paiwasin sa mga kipag-inupan sa mga lalaki. Ayun, may kasama palang ganon, Dr. Love. May kasamang selos. Oo. So, ano may papayo mo dito? Totoo ba? Kapag lasing, mas totoo ang sinasabi. Hindi naman siguro lahat ng Uy, sabi, pagkakataon. di ba si Yesu Cristo turned water into wine? Oo. Actually, Ate Coring, ang wine, ang alak, ay regalo ng Diyos sa atin for enjoyment and celebration. Ngayon, hindi naman ginusto ng Diyos na laklakin natin yung alak hanggang mawala na tayo sa ulirap. Ano? Katunayan, in the Bible, napabanggit dito si Noah, si Lot, si Jesus na umiinom ng alak. At kahit ngayon sa simbahang Katoliko, meron ding alak sa misa, sa sakramento ng Eucharistia. So talagang alay ng Diyos yan sa atin. Inaabuso lang natin. Siguro sang-ayon ako kay Liza na yung kanyang karapatan ay nasisira na kapag itong si Tata ay nalalasing. Kasi nakita natin sa video, kapag nalasing, nagtutwerk siya, di ba? Sa harap ng kasama ng isang lalaki. So, nawawala ang control niya doon sa kanyang sarili pag nalalasing. Iyon ang masama, na-aapektuhan na ang community. No? Kung ngayon nakikita namin na hindi ka lasing, sober ka, pero nakita namin ang violence sa kilos mo, paano kung lasing ka pa? Mas malakas ang loob mo, di ba? So, siguro itong dapat nating pag-isipan. Kailangang disiplinahin din natin ang sarili natin. Ilagay natin ang paglalasing sa tamang aspeto. Kailan tayo iinom at hanggang saan lang. Ayan. Thank you very much.